Part 2. So guys, nagawa ko yung aking pangarap na motor ng 2022. Pero nagawa ko siya, pero hindi akin na motor yun. Sa motor ng kaibigan ko yun. Medyo malaki yung sentimental value nitong motor na kaya mas pinili ng kaibigan ko na ipa-restore. Hindi na to na-andar, hinila lang namin so, ang plano namin, gawin ko tong pit bike. Meron na akong plano na naisip ko pero wala akong sukat, walang lahat. Basta kung ano na lang yung mabuo. Unang tinanggal ko ay itong makina, nilinisan ko muna. At pinatong ko yung makina. Natama lang din sa kanyang ground clearance. Wala na rin sukat-sukat yung ground clearance na yan. Basta lang, mata-mata. Bali, ang gawin kong reference, gagawin kong chassis ay guhit ng crankcase sa gitna. Mabuti talaga sana kung meron akong laser yung gamit sa Panday. Kaso wala tayo nun eh. Nagbili kami ng isang length na GI pipe, yung magaan yung gamit sa tubig. At pinutol-putol ko yun. Wala din akong gamit na binder, kaya grinder lang talaga tong pagbibend. Tapos bang, ayan na. Magic, na buo na agad. Hindi na naman kayo maniniwala kasi may sounds. Yan pala guys, yung naisip ko na gawin ko. Maghawak sa makina. Ang nasa isip ko talaga na body nito ay yung body ng mga KTM na motor. Yun talaga yung parang ginawa kong pattern sa isip ko na yun yung gusto kong gawing design sa motor na to. In-upload ko pa yan sa aking Facebook. Kasi gustong-gusto ko talaga yung body frame ng mga KTM. Mabusisi siya gawin pero matibay. So basta ito na yung nagiging base ko na design. Ang ginamit ko na swing arm nito ay sa Raider 150. Pero tinanggal ko yung lagayan ng kanyang shock at binaliktad ko yun. Bakit Raider? Madami namang swing arm sa Rose, na plug and play na lang. Itong swing arm kasi ng Raider ay kimpi ba? Ano bang kimpi sa Tagalog? Basta hindi yung masyadong bukaka. Pagkatanggal ko ng lagayan ng shock, binaliktad ko yan siya. Nakaganon yung dati. Yan, babaliktarin ko yan dyan sa taas. Yan yung magiging mounting ko ng monoshock nito. Tapos ayan na, lagay ko yung shock. Yung monoshock pala nito ay galing lang sa junk shock na bili namin ng 600. Tapos yung base ng chassis ko, pinatibayan ko na siya. As in, silip-silip lang talaga yung lagayan ng swing arm ko. Dapat hindi siya tabingi. Kasi pag tabingi ang lagayan ng swing arm, pati gulong niyan tabingi na din. Dito naman tayo sa body cover. Ang body cover na ginamit namin nito ay TTR 110. Kadalasan sa ginagamit sa mga pit bike ay CRF 70. Kaso medyo common siya sa akin kasi meron kasi yung sa may Rose. Pareha sila ng cover ng CRF. Kaya ang napili ko ay TTR 110 ng Yamaha. Itong cover na to galing din to sa maliit na motor. Nabili namin ito sa Rossi Dumaguete, 4,000 at ayun mahigit. Kompleto na, may tangke, may upuan, lahat ng cover niya, pati yung may racing plate sa harapan. Para ma-visualize ko yung tinali ko yung mga cover. Tapos tinapat ko sa mismong motor. Para matingnan ko na rin yung ground clearance or paano yung magiging forma niya. Itong bakal na pinukpo ko ay ito yung pampatibay doon sa aking body na ginawa. Yan, nakita nyo may mga butas-butas, no? Kasi ang ginagawa ko, trial and error talaga to. Pag hindi ko magustuhan, backlash ka sa akin. Tapos welding ulit. Tapos naalala nyo yung kaibigan ko, si Kim. Nang tiningnan ni Kim itong body frame na ginawa ko, sabi niya para na daw mga alimango sa daming galamay. Kaya pinutol ko na lang yung iba. Itong din drawing ko sa papel. Pampatibay to doon sa may pinaka-base ko. Sinukat-sukat ko sa papel, tapos kinat ko yung papel, tapos kinat ko yung bakal, tapos nilagay ko dyan. Sa mga scrapan ko lang din to nahanap itong mga steel plate. Ganyan na yung pinaka-design ko talaga. Pinatibayan ko talagang maigi. Pinulwild ko yan. Manipis kasi itong tubo na pinili ko para magaan lang din to siya. Tsyarang! Yan na yung pinaka-base. Pagkatapos kong ma-full wheel, di na naman kayo maniniwala kasi may sound. Yang tinuro pala ng araw guys. Galing lang din yan sa swing arm ng Raider. Pinutol ko yan, tapos dinikit ko sa chassis na ginawa para may kapitan yung kanyang swing arm din. Tapos tusukan ng ihi. Yun na. Yan yung isa sa mga rason ko kung bakit Raider na swing arm yung ginamit ko nito. Itong bakal papunta dun sa may center post, nakuha ko lang din to sa original na body ng Honda Dream. Pinatibayan ko siyang maigi at para malagay ko rin yung tangki dyan. Since ang reference ko sa motor na to para masinter lahat ng mga to ay yung guhit sa center ng crankcase. Dapat yung shock center doon. Tapos yung center ng tapalo na yan, dapat center doon sa may shock. Tapos ito na yung buong body, no? Tinanggal ko doon sa makina. I-full weld ko to siya paunti-unti. Kasi pag pinaspasan mo kasi ng welding, gagalaw kasi yung bakal. Pero teka muna, parang bahay man ng kalapati itong nagawa ko. Parang hindi man to body ng motor. Pero nabuo naman to. Ay, pagpatuloy na lang natin to. Itong dinangkal-dangkal ko ay center post ito. Ang gagawin ko palang telescopic sa motor na to guys ay yung aftermarket na inverted telescopic na mga XRM. Yung center post na yan guys, galing pa rin yan dun sa stock na body ng motor na to. Kaso may problema, pag ilagay ko kasi tong butterfly sa telescopic ng XRM, kailangan kong putulan yung liig-liig kasi masyadong mahaba. Yung thread pala ng center post yan guys, pinadagdagan ko siya para mapasok ko tong butterfly. Tapos yung liig-liig na yan guys, galing yan sa stock na chassis. Sinadya ko yan kasi nandyan kasi nakasulat yung body number ng motor. So kahit iba na yung forma nito, yung mga engine number at body number, pare-parehas pa rin. Yung liig-liig na yan guys, pinutulan ko yan, tapos dinugtong ko ulit na yung haba ay mamatch dyan, tapos malagyan ko ng biring-biring para yung pagliko-liko ba, swabe mamaya. Iwan ko guys kung naintindihan nyo yung aking explanation, basta kay iyan yung ginawa ko. Ay yung butterfly sa pangilalim, yung butas dyan pinalakihan ko para magkasya yan. Yung pag-sit up nito guys, dapat maingat pala kasi manibila to eh. Baka mamaya magkamali tayo dito, gustong lumiko ng may-ari sa kaliwa, sa kanan pupunta, napatay na. Yung hubs pala sa stock nito ang ginamit ko, tapos yung yanta nito ay 14 na wide rims
ng speedy. Pero yung nag-align ng yanta, hindi na ako yun guys. Di ako marunong. Pati yung pagkabit ng gulong, pahirapan yan. Fast forward na. So nakabit ko na yung gulong dyan sa may swing arm. Kaso pinutol ko yung swing arm kasi mahaba kasi yung swing arm ng Raider. Pinutol ulit, tapos winilding ulit. Tapos pinaiksi ko siya. Ang pag-sit up ng gulong nito guys, dapat yung center ng gulong nasa center ng shock at center ng tapaludo sa likod. At dapat silang lahat ay masinter dun sa guhit ng crankcase. Ito talaga yung struggle pag wala tayong laser guys. Naguhit ako ng straight line sa simento. Kasi center na yung gulong, shock at tapaludo. Yung kukunin na naman natin ay yung gulong sa harapan. Para magawa natin yun, isinter natin siya dyan sa center ng gulong sa likod. Kaya naguhit ako sa simento. Ang struggle ko nito yung pagkabit na liig-liig dun sa chassis na maghawak sa center post ng telescope. Pero syempre, kwento man to. Kaya natapos na kaagad. Pagkatapos kiyang masinter-center dun sa ginuhit kong straight line, ay binaliktad ko na naman tong motor. Bali na diskarte ko to guys. Dapat mas maigi. Bumili ka ng tubular. Isang length. Kaso mahal man yun, oy. Budget meal tayo guys. Kaya tama na tayo sa tansyameter at mata-mata. At titi. Tansya. Lahat ng pamamaraan nito guys na hindi makagastos ng malaki. Ginawa ko na. Nagsubok ako nito ng laundress. Parang ginawa ko yung linsa. Naman yung linsa at laundress. Kayo na lang mag-intindi sa Tagalog guys. Nakalimutan ko yung Tagalog ng laundress. Basta yung inaano sa mga damit. Basta yun na yun. Basta ang pinaka-importante sa akin, yung gulong sa likuran ay straight siya dyan sa gulong sa harapan. Tapos yung telescopic na yan, malibilado siya. At nilibil ko yung swing arm din. At saka yung mga gulong bastaan, nilibil ko. Parang nagawa na ako ng bahay dito. Kulang na lang nito, tonton, yung hose na may tubig. Parang nalibat na ako kakasilip-silip nito guys. Kaya pinatayo ko tong motor at hinampas ko ng maso. Kasi feeling ko tabingi yung banda sa may telescopic. Basta as in, kakasilip ko pikit-pikit yung isang mata. Unang tingin ko, straight na. Pangalawang tingin, baliko na naman. Kaya hindi ko na alam yung gagawin ko, no? Pero ganun pa man ay nabuo ko din yan. At tsadang, yan na yung magiging forma. Pagkakita ko yan guys, sobrang tuwa ko na, no? Diyan nagsukod-sukod na ako ng totoong ground clearance. Kasi yung nabili pa lang namin shock sa likuran ay puswak. Ano yung puswak? Yung tagas ba? Masyadong malambot. Pag upuan mo yung motor, parang uupo na din yung motor sa lupa. Sa sobrang excited ko guys, dinala ko na sa kaibigan ko, pinakita ko na sa kanya kahit hindi pa tapos. Kaso napaso yung kaibigan ko kasi yung muffler nga nakatugsoy lang yan dati. Kaya ang ginawa ko, pinaliko-liko ko yung tubo dun sa may body para malayo sa legs ba. Yung tubo pala na yan guys ay yung mga gamit sa railing sa bahay. Bumili ako nun at yun yung ginawa kong exhaust pipe. So yan na yun siya. Tapos yung muffler niyan ay easy project, yung mamurahin lang na tag 800 ata yan. Tapos ako lang din nag-wirings ito guys. Nilagyan ko din siya ng ilaw. Ang gulo ng wirings guys. Pero pinagpuputol ko yan. Ang tinira ko yung connection na lang sa ilaw at sa busina. Basta yung mga importanteng bagay lang. Itong lata na to, hindi to lata ng sardinas ha. Gawin ko siyang stopper dyan kasi dyan ko kasi ilagay yung battery. Nilagyan ko talaga ng lagayan yung battery guys kasi gusto kong ma-electric start din to siya para di mapagod yung kaibigan ko mag-crank-crank. Teka muna be, mag-selfie muna tayo. Yan na pala guys, yung final setup ko ng pipe ng muffler. Konti-konti na clearance lang talaga yan guys. At yung wirings din pagkatapos kong pinutol-putol. Selfie daw ulit be. At wala na guys, tapos na. Ito na yung final na look ng motor na nagawa ko guys. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya guys. Hindi ko expect na makagawa ako ng ganito. Shoutout pala nito kay Manong Joel, no? Yung caretaker ng Kilana. Tumambay ako sa kanya niyan. Meron din kasi siyang pit bike. Tapos nakita niya to, tuwang-tuwa siya. Ewan ko kung uso sa inyo itong pit bike guys. Pero dito sa Negros sa amin, sa Baywan City. Dati mga year 2012 siguro yun, nauso tong ganito. Nauso kasi sa amin dati yung motard cross. Pagkatapos ng motard cross, nauso naman yung trail sa mga bundok at kadalasan sa mga ginagamit dati ay pit bike talaga. Hindi ko lang alam kung sino yung unang nagbuo ng ganyan. Pero nung unang kita ko niyan, gustong-gusto ko talaga. Bibilihan ng body cover tapos ipapabricate. At doon nag-umpisa yung pagnanais ko na makagawa ako ng motor na pit bike. Na tinupad naman ng kaibigan ko. So salamat nito sa kanya. No? Ewan ko kung nagustuhan niya to. Sabihin ng iba, paano yan pag may huli ang LTO? Dito pala sa amin guys, maraming palayan at pwede kang tumalas pero doon. Pero hindi ko nire-recommend ha na magtalas-talas kayo sa mga palayan. Mas maganda, kompleto para walang kaba. Pero itong motor naman na to guys ay yung body number at engine number ay nandyan pa rin sa kanya. Pwede naman siguro itong gawa ng paraan para maging legal. By the way guys, kung mapasyal kayo sa amin sa Baywan City, no? Ito pala yung store ng kaibigan ko. Malapit lang to, walking distance lang sa Ceres Bus Terminal. Pag kumasyal kayo sa lugar namin, tapos gutumin kayo, pwede nyong bisitahin ito. Banggitin nyo lang yung pangalan ko sa counter. Banggitin lang guys, wala akong sinabi na may discount. Pag nag-Negros Loop naman kayo, i-search nyo lang sa inyong mga Google Map, Moonbees Kitchen. So yan lang guys, thank you for watching. Part 2 na lang yung pagpipintura ko pala nito, no? At ibang struggle at pagkabit ko ng disc brake. Thank you for watching.